Kung makikita mo ang takbo ng mundo na puno ng ingay, mundo na kung saan patuloy ang karahasan, at mundong mas pinipili ang kasinungalingan at kasamaan. Imulat mo ang iyong mga mata. Ngayon, ikaw bilang Kristiyano, sa pagtuklas mo sa katotohanan, patuloy ka ba bang makikiisa sa mundo? At mananatili ka bang nakayakap sa saya na hatid nito? Kaya naman, ano ang kaya mong isakripisyo? Ano ang kaya mong tiisin? Hanggang saan ang kaya mong tahakin para sa Panginoon? Ayan. Handa mo ako makakain. Anong ihahanda ko? Nag-iwan ka ba ng pamalengke? Eh di ba nag-iwan na ako sa'yo? Anong iniwan mo? Wala kang iniiwang pera eh. Eh di, mangutang ka sa tindahan. Utang? Mangungutang na naman? Alam mo ba kung gano'n nakahaba yung listahan natin kay Aling Maria? Singhaba ba ng tren yun? Hindi ba naman? Hoy Alexander, kung yan bang iniinom mo ay naghahanap ka ng trabaho, edi sana may dadatnan kang pagkain. Dahil mo sinasabi na dahan ka na. Ano ba, pag-ahay mo ba ako? Hindi. Ano mang iaahin ko? Alam mo bang kami kagabi pa hindi kumakain? Ba't di kayo kumakain? Wala nga kaming kakainin. Wala kaming pambili. Eh di ba nga sabi ko nga sa'yo, mangutang ka doon kay Aling Maria. Ayaw na nga kaming pautangin. Ating utang? Eh ano ba utang? Ay naku Alexander. Bakit kasi nakababa ng tren yan? Listahan. Eh ba't hindi, kumuha ka doon sa ibang tindahan. Di ba pwede kumuha sa ibang tindahan? Ay, ano makain ba yan? Ba't ba naman makain? Ay. Hindi ka ba nahiya sa nanay? Ang nanay pa naghahanda para sa akin, ikaw na ginagawa mo. Hoy Alexander, kung ikaw ba naman ay naghahanap ng trabaho, edi sana may dadatnan ka. Hindi lamang ang sakit na dulot ng kalagayan ng kaniyang pamilya ang iniinda ni Rhoda. Ang kanya ring katawan ay nagdurusa sa stage 4 cancer. Kapatid, kamusta? Oo, nabalitaan ko nga yung kalagayan ng ating kapatid. Pwede nating maitulong para sa kanya. Oo, magandang idea yan. Para naman sa ganun ay tayo naman makapagpala sa kanya. Sa biyayaan ng ating Panginoon. Opo. Mga ngaruling po kami. Ay, magandang Merry Christmas. Merry Christmas! Mga ngaruling po. Ay, may pinapapasok tayo. Feliz Navidad. Navidad. Prospero año. Felicidad. Merry Christmas, Nanay Melema. Thank you. Thank you. Opo! Mamas ko po! Opo! Mama Tabes! Mangaroling kami sa iyo ha! 1, 2, 3, go! Feliz Navidad! Samba! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Prospero año! Felicidad!
of my heart. 1, 2, 3, Merry Christmas! Merry Christmas! Yeah! Oh, Mama! Thank you, thank you, God bless you, thank you. Hello po, Roda. Kumusta po kayo? Kumusta kayo? Kamusta ka na? Okay naman. Narito kami para nais na magpaabot ng tulong mula sa kababaihan at young married. Konti tulong lang para Salamat sa po. yung panggastos na. Salamat. God bless you, God Tita. bless, God bless, God bless. God bless din. Ikaw huwag kang mawawala ng pag-asa. Ako po ay mayroong karamdaman dahil ako po ay galing sa doktor, ako po ay nagpa-check up. Nalaman ko po na ako po ay may cancer sa ako po. Hihiling ko po ang inyong mga panalangin na sa aking kagalingan. Ipapasalamat ako kay Lord dahil hindi na ako iniwan, hindi na ako pinabayaan. Purihin ang Panginoon sa kalakasan ko. Sa ngayon, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil sa mga biyaya na pinagkakaloob sa kalakasan sa aming buong Panginoon. Maraming salamat. Ang pagmamahal at kahabagan ay pinaabot ng kabatiran kay Roda ay nagbukas ng pintuan ng pag-asa sa puso ng mag-asawa kung saan ang kanilang pagkakilala sa Panginoon ay patuloy na lumalim. Sa paglipas ng panahon, ito ay umusbong at nagbunga ng pag-alay ng kanilang buhay sa Diyos. Okay, so to begin with, magtatawag ako ng mga kasama natin dito sa live class para mag-share ng kanilang mga experiences. So, ang tanong ko is ganito. I-share natin yung panahon na nakilala nyo si Lord. No? Ano ba yung experience na yun nung nakilala nyo si Lord as your personal Lord and Savior? Okay? So, ikaw, Susie. Ayan. So, huwag ka mahiya. Okay lang yan. Di ba okay lang yan? Okay, so, sige, Susie. Share your experience. Well, sa akin kasi, ever since kasi mga bata pa lang kami, talagang Christian yung mami and daddy namin. So para sa akin, parang normally sa Christian life at sa Sunday school, gano'n. Pero yung nakapag-move kasi sa akin, hindi kasi ako madaling magpatawad nila. Pag may ginagawa ka sa akin, naiipon sa akin yung negatives, tapos hindi ko siya nalalabas. Tapos recently, yung basta, ewan ko kasi totoo. Parang pin-experience sa akin ni Lord yung ano ka ba ayaw mong patawad? Ayaw mong patawad. Bigla ko anak kita. Kasi sabi ko, may dapat ako, sino ako yun? Sabi ko, hindi ako kita. Hindi ako kaya. Yung mga imposibleng bagay na hindi mo kaya patawaran sa puso mo. Yung baga mo puso mo, papalamutin ko yan. Kasi naniniwala ka na Diyos sa mundo. Doon parang naisip ko, parang yung mga hindi mo posibleng hindi mo makakawin na pagkakamali. Kaya ko pala. Dapat pala dati ginawa ko. Dapat kailangan ko mag-practice sa ganitong age ko bago ko ma-realize na. Alam mo yun, yung may lahat pala na napagdaanan natin sa past, lahat yun magiging ready tayo. Yung season natin to, yung season ko to para magpatawad na, uy, nakilala ko yung forgiveness na kilala ko. So, hindi-embrace ko yung emotions na kaya ko palang magpatawad. So, kaya nung ako ni Lord na sobrang, parang nagigilty ako pag sobrang, minsan, syempre tao lang ako, pag tumataas ito ko, nagigilty ako na, hindi, anak kita, lagi niya sa akin pinapaalala. Kaya minsan pag praise and worship talaga ako, namumove talaga ako. Kasi alam ni Lord na gusto ko, para sa akin totoo. Kaya yun lang, yun yung sharing ko. Yeah, so thank you, Jose. Talagang yung Panginoon kapag naranasan niya siya. No, when we experience God in our lives, kahit minsan nagkakasala ka along the way, hindi ka papakawalan ng Panginoon. Kasi yun yung bait ng kasalanan na ilalayo ka niya sa proseso ng Panginoon. Hanggang sa hindi ka na active,
ayoko na, iwas ka na. That's the blind side of the evil one. Kaya let's be mindful. Kaya mahalaga yung to always be in the presence of God. Kaya wag natin kalimutan na yung moment na kilala natin si Lord. Kasi dadaling ka ulit sa moment na yun. Si Lord hindi taught God. No? Si Lord ay laging nandyan. Faithful si Lord. So say, sino gusto mong tawagin? Candy. Yun! Kagaya ko sa say, lumakaling kami sa Christian family. Candy. So meron ka pa bang gustong tawagin? Ate May? Timay, baka may gusto kang i-share, Timay. Sa akin, gusto mo i-share. Katulad nyo, parang lumaki din ako sa Christian family. Pero hindi ko yung tinake seriously. Kumbaga, si nanay, siya yung talagang makikita mong devoted. Yung talagang buong oras niya or yung panahon niya, nilugugol niya sa pag-attend sa church, sa mga gawain. At makikita mo talaga sa pamumuhay niya yung pagiging Kristiyano. Pero ako, parang sa akin, yung mga ganong gawain is pag-aaksaya ng oras. Parang nung time na para sa akin, imbes na i-attend ko ng gawain, marami pa akong gagawin na mas mahalaga. Kasi para sa akin, kilala ko naman si Lord, parang sa akin okay na yun. Pero nung time na malaman ko na meron palang ginadala si nanay, parang alam ng lahat ng tao na may sakit siya, tapos ako na anak niya, parang alam mo yung feeling na parang nakasarili ko, yung gano'n na kasama ko sa bahay, ako yung nag-iisang anak niya, tapos may sakit pala siya, hindi ko alam. So parang yung pagtakip ni Lord sa akin na inaaksaya mo yung buhay mo sa mga walang sasaysay, walang mga bagay na wala talaga. Na tuloy pinakita ni Lord sa akin yung love niya. Kasi sakit na ang daming pera na kailangan gastos. Kasi nung time na yun, kulang na kulang yung pera natin. Pero nakita namin kung paano kumilos ang Diyos sa buhay namin. Kung paano nag-provide siya ng pera para pagpapagamot ni nanay. Kung paano sa kabila nung nararamdaman ni nanay, nandun pa rin yung peace and joy sa puso niya. So, parang yun yung naging pagtapik ni Lord sa akin na may mas mahalaga. At yun yung buhay na kasama ang Diyos. Yung buhay na siya yung inuuna mo, siya yung pinapahalagahan mo, and yung mga bagay na gagawin mo to give glory sa Kanya. And nagpapasalamat ako kasi hindi naging huli yung lahat. At siguro sa pagkakataon ito, mas may enjoy ko yung buhay, mas ma-share ko yung love na binigay niya sa akin through loving my family, at mas aalagaan sila, at habang nandito sila sa mundo, maipapakita ko sa kanila yung pagmamahal na dapat. So, yun lang po. Sa kabila ng lahat ng mga bagay na ginagawa namin, ngiti ang lagi mong sinusukli. Kahit kaunting reklamo ay hindi na mutawi sa iyong mga labi. At ang nais mo lamang ay ipahatid sa amin ang pag-ibig mong hindi nagmaliw. Sa Diyos ko pinagpapasalamat na sa mga panahong hindi ka man lang namin natanaw, sa mga panahong hindi ka man lang namin nabigyan ng sandali para masamahan, sa mga pagluha mo at paghihirap na wala kami. Tanging siya lang ang sayo hindi nang iwan. Siya lang ang sayo'y umalalay at sumama sa mahirap na landas mong tinatahak. Ang lahat ng bagay na ito'y pinagpapasalamat ko ng lubos sa Kanya, sapagkat ika'y hindi niya hinayaang mag-isa. At higit sa lahat, pinagpapasalamat ko sa Kanya na ikaw ang aking ina. Mahal na mahal kita, Mama. Patuloy kaming lalakad sa paanan ng Diyos.